Oh, wow, energetic sila. Sige, sana hanggang mamaya yung energy natin habang nakikinig tayo. Sige, allow me to introduce sa inyo yung bago po nating magtuturo sa hapon na ito. Excited na kayo? Ayan, so, yung magtuturo sa atin, parang before o dati, parang kagaya nyo lang siya. Baby pa siya nung nag-start siyang magsimba. Sa ano pa siya? Sa kids church. Ilang taon ba yun si Kia? Siguro mga 4 years old, 5 years old. Pero kung makikita natin, meron talagang ginawa ang Panginoon sa buhay niya. Nag-umpisa lang siya nung mga kagaya ninyo, pero ngayon, ginagamit na siya ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Panginoon. And tomorrow ay graduation niya. Wow! Pero pangalawa natin si Lord sa buhay niya. Yan, sige. Makinig stay energetic, pero dapat tahimik. Dapat naka-open yung ating isip, yung ating puso, and walang makikipag-usap sa katabi. Makikinig lang. Sige, let me welcome po natin si Ate Kiana. Bago tayo mag-start, manalangin muna tayo. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga ikapo, Panginoon, na binigay nyo ng bawat isa, Panginoon. Lord, alam mo, Panginoon, yung puso ng mga kabataan nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga puso nila na willing silang magbigay, Panginoon. Lord, kayo po ang siyang bahala, Panginoon, na humipo sa puso ng bawat isa. At Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita sa hapon na to, Panginoon, Lord, open our spiritual eyes, Panginoon. Open yung aming mga pandinig, ang aming mga puso, Panginoon, na maintindihan at maunawaan namin po ang iyong salita. Maraming salamat po. Ito na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Magandang hapon. Magandang hapon. So, wow, grabe naman yun. Ang dami natin. Masaya ba kayo na marami tayo ngayon? Diba? Meron bang mga bago? Yung mga ngayon lang umattend? Meron? Pwedeng tayo po kayo. Sino yung mga bago? Ayan, si Kuya. Ang dami Sino pa? Ayan, sige. Yan, interviewin muna natin sila. Tanungin muna natin yung pangalan nila. Kasi di ba kilala nyo na yung isa't isa? Kilala nyo na ba yung katabi nyo? Oo. Ayan, sige. Yung mga bago, hindi pa natin kilala. So, ayan, sige, si Kuya. Tayo kayo, tayo. Tanungin natin muna yung pangalan ni Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Tsaka wait lang. Wait lang. Sabihin na nyo yung pangalan nyo and then ilang taon na kayo at saan kayo nakatira. At sino yung nag-invite sa inyo? Okay? At dahil ba, pangalan nyo muna, Kuya. Ayan, harap ka dito, Kuya. Harap ka sa kanila. Bakit ko tinatawanan si Kuya? Sige, go, Kuya. Ako po si Sehan Peter from Gigan. Ilan taon ka na, Kuya? 14 years old. 13. Taga saan ka, Kuya? Ito lang po. Taga dito. Sino nag-invite daw sa'yo? Sabiona. Sino yan? Ang pangalan ni Kuya? Felix. Ayan, si Kuya Felix. So, ayan, thank you, Kuya. Next, si Kuya naman. Talent. Ako pala sila Therapy Francis. Ilan taon ka na, Kuya? 13 po. 13. Sino nag-invite sa'yo? Ito po. Sino yan? Anong pangalan niya? Si Kuya JP. Ayan. Sino? Si Felix din? Nag-invite? Si JP. Okay. Sige. Thank you, Kuya. Si ate naman. Ate, bigay mo kay ate. Ano daw pangalan mo, ate? Ruela Maciel. Ayan. Ilang taong ka na? Ala, 12. Sige. Sino nag-invite sa'yo, ate? Ayan, si Ate Jinky. So, mga nasa children dito sila, ate. Sino pala? Si Kuya? Kuya, ano daw po pangalan mo? Alam ba yun? Ulit? May pangalan? Kuya, tayo nga.
kuya. O kuya, anong ulit pangalan mo? O, ilang taon na si kuya? O, sino nag-invite sa'yo kuya? Wow, si Ate Priyan. So, ayan. Meron pa ba si kuya? O, Good afternoon po sa lahat. My name is Vladimir Curabao po. I'm 16 years old po. And taga dito lang din po ako. Then yung nag-invite po si Dorothy at si Lico. o, ayan. Si Ate Dorothy. Anong Ah, talent? kuya, taga saan ka daw? Taga saan ka po? Saan yung taga dito? Sa First Street daw. Taga First Street lang. Taga dito, So, ma. ayan. Taga dito, ma. Natin, oh. So, ayan, sige, batiin nyo nga muna yung katabi nyo. Sabihin nyo, hi, tanong nyo muna siya kung kamusta siya. Walang sundan. Okay, sige, tama na. Okay, makinig na. So, ayun, meron lang request si ate. Okay lang? Okay lang, may request ako. So, yung request ko, lahat tayo makikinig. So, ayun na yung request ni ate. Lahat makikinig at walang makikipag-usap muna sa katabi. So, alam ko, excited kayo na makita at makausap yung katabi natin. Kasi di ba every Sunday lang tayo nagkikita? Di ba? Yung katabi nyo, every Sunday nyo lang din siya nakikita. Pero may oras, di ba? Para makipagkwentuhan. Di ba? Ano ba yung dahilan kung bakit tayo nandito? Para makinig at mag-aral ng mag-aral mabuti, mag-aral ng salita ng Diyos. So, ayun na, lahat tayo makikinig. Okay ba yon? Okay, so ayan, sige. Start na tayo. So, itong mga nakaraang linggo or yung month ng August, ito yung pinag-uusapan natin. Yan. Diba? Sabi, rooted, growing deep in Christ. So, pag sinabi daw rooted, ibig sabihin, dapat na-establish yung solid connection natin with Christ. Ibig sabihin, dapat tayo, deeply rooted tayo in faith, studying the scripture or studying the word of God, and through prayer. Sabi, may tanong lang si ate, kapag gusto natin magkaroon ng connection sa isang tao, ano yung ginagawa natin? Yan, nakikipagkaibigan or kinikilala natin yung isang tao. So, paano natin sila kikilalanin? So, ngayon, sa panahon nyo, paano natin kinikilala yung isa? Yun, di ba, kukunin natin yung Facebook, tapos makikipag-chat or video call, di ba? Yun yung, di ba? Para makilala natin yung isang tao. Lalo na kapag malayo, di ba? Ginagamit niya puro video call. So sa atin naman, sa ating mga Kristiyano, sa tingin nyo, paano natin makikilala ang Diyos? Sa pamamagitan ng ano? Ayan, very good. Di ba last week, pinag-usapan natin yung the power of, last week, the power of God's Word. Di ba yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, ayun daw yung mga isa, para makilala natin ang Diyos. Ano pa? Sa tingin nyo, paano natin pa makikilala ang Diyos? Sa pamamagitan ng, ayan, very good. May narinig na ako. Diba? Through prayer. So, lahat tayo dito marunong manalangin. Amen? Lahat tayo marunong manalangin? O walang magsasabi dyan na, ate, hindi ako marunong. Diba? Hindi. I believe lahat tayo marunong manalangin. Siguro yung iba nahihiya lang. Pero I believe lahat tayo marunong manalangin o mag-pray. Sa amin, sa children ministry, sa kids, bago kami mag-start, lagi namin sinasabi, kapag mananalangin, ang dami palang children dito. Pero ayun, di ba sabi daw, kapag mananalangin, matay nakapikit, uloy nakayuko,
kamay nakatiklop. So kapag tayo ba nanalangin, ganun ba yung ginagawa natin? Yung iba, di ba yung iba, nagtatawanan. Yung iba, tumitingin sa paligid. Yung iba, tinatawanan yung katabi kasi nagpipray, kasi nag-lead siya ng prayer. Pero sabi daw di ba kapag mananalangin, dapat sincere tayo. No? Dapat galing sa puso natin yung prayer natin at dapat focus yung mind natin. So, sabi lagi natin tatandaan na kapag tayo'y mananalangin daw, matay, nakapikit, uloy nakayuko, kamay nakatiklop. So, ayun lagi nyong tatandaan yun. So, sige. Sabi dito sa Mateo 6:13, sinong may Bible? Diba last week, pinadala tayo ni Ate Reyna ng Bible. Sino may Bible? O, ayan, sige. Lahat ng may Bible, buksan po natin sa Mateo 6 verse 13. So, ayan, meron na, pero yung merong Bible, buksan natin. Diba? Para naman magamit natin yung Bible. Ayan, nandyan na yung iba. So, sige, basahin natin ng salitan. So, ako muna umpisa. So, verse 6 and then 7 sunod-sunod. Okay? So, sabi dito sa Mateo 6:13 sabi, verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sabi sa verse 7, ayan, green. Basahin niyo siya sa verse 7. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Verse 8, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Verse 9, Ganito kayo namin na sa langit, sumamin nawa ang iyong pangalan. dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kalwalhatian magpakailanman. Amen. So ayan, familiar tayo sa prayer na to. Yes, di ba? Lagi siyang santong di ba sa school, madalas ito yung prayer, di ba? Pero ayan, sabi nga, itong prayer na to, itong Matthew na to, ito yung prayer, the Lord's Prayer, no? Ito yung tinuro ng Diyos sa mga disipulo, no? Kung paano ba daw ang manalangin, kung paano magsimula manalangin. So ayan, sabi dito, sabi, ate, ano ba yung prayer? Bakit ba kailangan natin manalangin? Sabi, di ba, prayer is a way to connect and communicate with God. No? Sabi, yung prayer daw, isa siya sa mga way para tayo'y makakonect, makakapag-communicate tayo sa Panginoon. So sa atin, di ba kanina tinanong ko, ano ba yung way natin para makilala natin yung isang tao? Di ba ginagamit natin? Messenger. Di ba? Nakikipag-usap tayo through video call. So sa atin daw, yung prayer, isa siya sa mga way para makapag-communicate tayo. Kanino? Kay God, sa Panginoon. Di ba? We do this by praising Him. Di ba? Pinipraise natin siya. Kino-confess natin yung mga kasalanan nating nagawa. Di ba? Pinapasalamatan natin siya sa lahat ng binibigay at ginagawa niya rin sa buhay natin. And through prayer, nabibuild and nasa-strengthen yung relationship natin sa Panginoon. So, ayun daw yung prayer. So, dito ngayon, meron ditong 5 points kung ano ba yung prayer.
At ano ba yung kahalagahan ng prayer sa ating buhay? So ayan, sabi, una, prayer is personal. So pag sinabing personal or person, ibig sabihin, no, relating siya sa individual. So ibig sabihin ako or ikaw, directly kang nakikipag-communicate kay God. So ayun yun, no, directly kang nakikipag-communicate. Sabi dito sa verse 6, kapag daw mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Ate, paano po yun? Ang liit lang ng bahay namin. Wala akong sariling kwarto. Ilagay ko lang yung tenga ko sa dingding or sa pader, rinig ko na agad yung yung kapitbahay namin. So, paano po yun, ate? Sabi, pumasok ka daw sa silid. So, dito, sinasabi na hindi naman kailangan literal na papasok ka. Pero, ano bang meron kapag may sarili kang kwarto? Tahimik, di ba? Meron kang space, di ba? Or personal space. Di ba? Pag may sarili kang kwarto, magagawa mo lahat ng gusto mo. Nang walang nangiistorbo sa'yo. Or walang distraction. Di ba? Tahimik. So, ganun yung sinasabi dito, na kapag tayo'y mananalangin, di ba? Dapat private. Dapat intimate. Dapat daw humanap tayo ng secluded place. So, sa atin kapag tayo nakikipag-usap, 'di ba, sa video call, parang hahanap tayo ng place na walang makakarinig sa atin kasi 'di ba, baka personal yung pag-uusapan nyo. It's between you and your kausap, 'di ba? So, ganun din sa kunyari meron tayong online class. Tapos may reporting kayo, 'di ba? Hanap ka ng lugar na tahimik kasi ayaw mong maingay, ayaw mong may makakarinig ng pag-uusapan nyo. So, ganun din daw sa ating pananalangin. No? Humanap daw tayo ng secluded place. So, ibig sabihin, humanap tayo ng lugar na kung saan tahimik, walang distraction. No? So, paano nga po yun, ate? Wala nga kaming Kung paano yun, ate, kung sa CR lang yung tahimik, pwede ba ako mag-pray doon sa CR? Yes, di ba? Kung yun yung tahimik na lugar, walang ibang makakastorbo sa'yo, di ba? Yes, di ba? Secluded din siya. So sa ating pananalangin, hindi natin kailangan ng sobrang haba or bongga yung sasabihin natin. Hindi din kailangan English. Pero hindi ko sinasabi na bawal yung mahabang prayer, di ba? Pwede naman magmahabang prayer kung marami tayong gustong sabihin. Pero hindi sinasabi dito na hindi naman nasusukat sa haba or sa iksi ng panalangin natin, yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi 'di ba bago pa lang alam na ng Lord, 'di ba, yung puso natin. 'Di ba kung ano yung laman ng puso natin, ano yung gusto nating sabihin. Alam niya na 'yan. God sees your heart. Sabi mo nga sa katabi mo, God sees your heart. Ayan, 'di ba? Sabi din, pag tayo'y mananalangin, kailangan maglaan din tayo ng oras. No, ate, yung sobrang yung walang maingay sa amin, siguro 6 a.m. Tulog pa lahat. So, di ba, okay yun, manalangin ka ng 6 a.m. Ate, pag 10 p.m. na or 11 talaga yun na yung walang maingay sa amin. Pwede ba yun? Di ba? Ayun, maglaan tayo ng oras sa ating pananalangin. Kasi di ba sabi daw, prayer is personal. Diba sa atin, sa mga natin, mga friends or, diba, pag gusto natin siyang makausap, nag-set tayo ng oras. So sa atin, sa prayer din natin, no, dapat naglalaan din tayo ng oras. At sa pananalangin natin, sabi dito, no, wag kang gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Diba? So, ibig sabihin lang nun, diba sa prayer natin may iba pa ulit-ulit, yung prayer natin. Diba sinasabi lang doon na, ayun yun, yung sinasabi niyang walang kabuluhan. Para lang, yung iba pa ulit-ulit yung prayer nila parang masabing mahaba. Sabi ko kanina, diba, hindi natin kailangan mahaba yung prayer natin. Basta nanggagaling yun sa puso natin, yung ating pananalangin. So, ayun yung una, no? Sabi, prayer is personal. So, pangalawa, sabi dito, prayer is about relationship.
not just request. No? Yung pananalangin daw, hindi lang siya puro hingi. Diba? Lord, gusto ko na ito. Lord, gusto ko niyan. O, hindi naman masama yun. Pero sabi dito, prayer is about relationship. So, pag sinabing relationship, or kapag nasa isa kang relasyon, di ba merong connection and communication? Di ba hindi yung pwede mawala? Kasi kapag wala ka ng connection or communication sa isang tao, ibig sabihin, wala ka ng relasyon, di ba? Wala kayong relasyon, ibig sabihin siguro stranger lang kayo. And ganun din, kapag nasa isang relasyon ka, di ba, allow kang i-share yung thoughts mo, yung feelings mo, di ba, yung struggle mo. Ganon kapag nasa isang relasyon. So sa atin din daw, ganon din sa pananalangin natin. Dapat meron din tayong relasyon. Kanino ate? Kay God, di ba? May relasyon tayo sa Panginoon natin. Kung meron tayong relasyon, sabi dito, we talk to God not as stranger, but as our Father. Sabi daw, but as our Father. Ibig sabihin siya ay ating Ama. At ano naman tayo? Ang kanyang mga anak. So, di ba sa bahay nyo, nag-uusap pa kayo ng parents nyo? Minsan, hindi. O, walang relasyon? Hindi. Pero di ba sabi daw dito, kapag nasa isang relasyon, dapat merong communication. Pag walang communication, diba, parang wala kayong relasyon. Diba, parang stranger lang kayo sa isa't isa. So sa atin, yun daw, diba, yung prayer, yun yung way natin to connect with God. So ibig sabihin, kung may relasyon tayo sa Panginoon, dapat nakikipag-usap tayo. Diba, nagpipray tayo. And ayun, sa pananalangin, ano siya? Two-way conversation siya. Diba? We communicate to God, tayo, nakikipag-usap tayo sa Panginoon, and God responds. No? Nagre-respond si God. So sa atin din, sa atin, pananalangin natin, may relasyon, diba? May relasyon nga tayo sa Panginoon. So tayo, allow din tayong i-express yung mga nararamdaman natin. Yung mga feelings natin, yung mga struggle natin, diba? Pwede natin siyang sabihin sa Panginoon. Kasi nga meron tayong relasyon sa Kanya. So, lahat ba tayo may relasyon sa Panginoon? Amen, no? Lahat tayo. Ang sabi dito, sa ating pakikinig, dapat may kasamang pagsunod. No? Sa ating pakikinig, dapat may kasamang pagsunod. So, ibig sabihin, dapat hindi lang tayo bastang nakikinig or sa gustong sabihin ng Panginoon, dapat din tayo ay sumusunod sa Kanya. So, ayun yung pangalawa, no? Prayer is about relationship, not just request. So, hindi lang, yung prayer, hindi lang puro hingi. So, hindi siya masama, di ba? Hindi siya masamang humingi sa Panginoon. Pero lagi nating tatandaan, ang pananalangin natin is about siyang relationship. No, lumalapit tayo sa Panginoon hindi para manghingi. 'Di ba? Lumalapit tayo sa Panginoon na merong pagmamahal, no, na merong relasyon. So ayan na, lagi nating tatandaan 'yun. So ano nga yung una? Prayer is personal. So pangalawa daw, prayer is about relationship, not just request. So pangatlo, prayer help us align with God's will. So ayan, sinasagot ng Diyos ang lahat ng ating panalangin. Ngunit hindi lagi sa paraang inaasahan natin. So yun si Lord, meron siyang tatlong sagot. So una, oo. Una yung sagot niya, oo. Pangalawa, maghintay or wait. Pangatlo, hindi. Kapag tayo nananalangin tayo, tapos sinagot ng Diyos na oo, sinagot na yung panalangin natin. Ibig sabihin, yung pinanalangin natin or yung hiniling natin ay kanyang kalooban. Kalooban niya yun. Pero pag yung sagot niya ay maghintay or wait, ibig sabihin nun, baka hindi pa yun ang tamang panahon. Kaya kasi siguro pinaghihintay ka ng Lord, baka kailangan pa ng oras, di ba? Baka hindi pa yun yung tamang panahon para i-answer niya yun. At kapag naman
ang sagot niya ay hindi or no, ibig sabihin lang nun, baka masama yung layunin natin. Baka hindi talaga yung para sa ikabubuti natin. Kaya siya nagno-no. Kasi di ba marami tayong prayer na parang pansarili lang, gusto lang natin. Pero inaas ba natin yung Panginoon na dapat yung kalooban niya lang yung masunod? Di ba? So sabi dito, yung prayer daw, nakakatulong siya sa atin. Di ba? Para masunod yung will ng Lord. So may gusto lang akong i-share. Yung meron akong college friend. Apat kami. Tapos sila, Christian din sila. So yung isa doon, yung isa naming kaibigan, second year pa lang, na siya, sobrang hirap na siya sa course daw namin. Lagi niya sinasabi na hindi na daw siya nakakasunod sa amin, ganyan. Nahihirapan na daw siya. So feeling niya, nahuhuli na siya. Tapos, kada SEM, lagi niyang tinatanong sa amin kung mag-i-stop na ba siya or magpapatuloy. Siyempre kami, na kaibigan, sagot namin, wag kang mag-stop. Magpatuloy lang tayo, ituloy na natin to, nandito na tayo. Lagi yun yung sagot namin sa kanya. Kaya siya, ginagawa niya, nagpapatuloy din siya kasi dahil sinasabi namin. Tapos, ganon, yung nag-third year kami, ganon ulit. Tinanong niya kami ulit kung magpapatuloy pa ba siya or mag-i-stop. So, ganun pa rin yung sagot namin, wag. Hanggang sa nag-fourth year kami, first SEM, nagtanong ulit siya kung mag-i-stop ba siya or magpapatuloy. Sabi namin ngayon sa kanya, ipag-pray mo. Kasi personally, nakikita na namin na hindi na talaga siya okay. Mentally, hindi na din siya okay. Hanggang sa nagmamanifest na yun sa katawan niya. So, hindi na rin siya okay physically. Nagkakasakit na siya, lagi siyang nasa ospital. Talagang hindi na siya pumapasok minsan kasi lagi na siyang nasa ospital. Kaya sabi namin sa kanya, ipag-pray niya. Tapos ayun, nung dumating na ngayong second SEM, tumawag siya sa akin, sabi na hindi na daw siya mag-e-enroll. So, syempre, nasad ako. Kasi, syempre, gusto namin sabay-sabay kami. Diba? Ayun, hindi namin siya kasabay gagraduate bukas. So, ayun, nahuli siya. Pero, alam mo yun, nakakalungkot sa part namin. Malulungkot kami kasi kaibigan namin yun eh. Pero, alam ko na pinag-pray niya yun eh. Alam ko na yung kalooban ng Diyos yung nasunod. Kasi alam kong para sa ikabubuti niya yun. So, syempre sa amin, hindi yun yung inaasahan namin na answer. No, parang yung sa amin gusto namin na, baka sana sabihin ng Lord na patuloy pa rin siya, ganyan. Pero ayun yung sagot, no. Nag-stop siya. So, hindi namin siya kasabay gagraduate. Pero alam mo nyo yun, sa mga ganong pangyayari sa buhay natin, no, mas maiintindihan natin yung kanyang plano. No, yung mga layunin niya sa atin is para pala yun sa ikabubuti din natin. Diba? Nagdarasal tayo pa hindi para makuha yung gusto natin. Diba? Kundi para masunod yung plano o yung kalooban ng Diyos para sa buhay natin. At yung pananalangin natin, diba, nagsisilbi siyang gabay, lakas, diba, para sa atin, para magdesisyon din sa ating buhay. So sa ganitong pamamaraan sa ating pananalangin, natututunan natin na manalangin at 'di ba, yung para yung masunod lang yung gusto ng Diyos. So sa atin mas natututunan natin na magtiwala sa kanya. 'Di ba? Marami tayong pinagpipray na hindi pa nasasagot. Pero humihinto na ba tayo? Hindi, 'di ba? So dapat hindi tayo, 'di ba, mawalan ng pag-asa. Lagi tayong manalangin at dapat yung kalooban ng Diyos ang masunod. So, ayan. So, sabi, prayer help us align with God's will, no? So, ayun yung pangatlo. So, pang-apat, sabi, prayer brings protection and provision. So, di ba, sa pananalangin natin, laging hindi to nawawala. No, Lord, bigyan niyo po kami ng pagkain sa araw-araw. No, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Lord, at pagkaingatan niyo po kami at yung pamilya ko sa araw-araw. So, di ba laging hindi siya nawawala sa panalangin natin.
Pero alam nyo ba na ang Diyos, alam niya na yung pangangailangan natin? Alam nyo ba yon? Na alam na ng Diyos yung mga pangangailangan natin bago pa natin sabihin. Ate, alam niya na pala, bakit pa kailangan sabihin? Bakit pa natin kailangan ipag-pray yun, ate? Kasi di ba si Lord, gusto niya na dumipend tayo sa Kanya. Araw-araw, I believe araw-araw nagkakamali tayo. Di ba? Pero gusto ng Panginoon na tayo, lumapit tayo sa Kanya. Gusto niya marinig yung boses mo. Diba? Gusto niya na tayo, lumapit tayo personally. Kahit alam niya na yung pangangailangan mo, yung mga gusto mo. So, di ba yung Panginoon, gusto niya na lalapit tayo sa Kanya. Gusto niya na, di ba, na magde-depend tayo sa Kanya. So, ayan, naiintindihan niyo? So, ayun nga, ano nga daw yung una? Prayer is? Personal. Pangalawa, prayer is? Just request. Pangatlo, ano yung pangatlo? With God's will. And pang-apat, sabi, prayer, provision. And last, sabi dito, prayer leads to praise and trust. No? Sa pamamagitan ng pananalangin, nararamdaman natin ang kanyang presensya at kabutihan. No? Sa pananalangin din natin, tayo, natututo tayong magpasalamat, magpuri, at magtiwala sa Diyos. No? So, ayan, sabi dito, no, ang prayer daw, lagi nating tatandaan na ang prayer ay tungkol sa pagkilala kung sino si God. Sino ba si Lord sa buhay natin? Sino ba siya sa buhay mo? Lord, you are my Father. You are my God. You're so good to me, Panginoon. You're so faithful in my life. No? Sino ba sa Diyos sa buhay natin? Sabi dito, ang prayer ay tungkol sa pagkilala kung sino si God. Siya ay makapangyarihan, karapat-dapat, purihin, at siya ay tapat. So, ayun daw yung prayer. Prayer leads to praise and trust. No? Sabi dito last, kapag hindi natin alam kung paano ba magsimulang manalangin, i-follow daw natin yung the Lord's pattern. Yung binasa natin kanina sa Matthew 6, verse 6 to 13. No? Sabi nyo kanina, lahat tayo marunong manalangin. So yes, lahat tayo marunong manalangin. Pero hindi natin alam kung hindi nyo alam kung paano siya simulan. So ayan, sundin natin yung the Lord's pattern. Yung sa Matthew 6, verse 6 to 13. At pangalawa, familiar kayo dito sa Acts? Ngayon nyo lang siya narinig. Yung Acts, yung adoration, confession, thanksgiving, supplication. So pag sinabing adoration, di ba, praising God for who He is and what He has done. No? Kung ano ba sino ba si Lord sa buhay natin. Di ba? So ayan, praising God for who He is and what He has done. So pangalawang confession, no, ina-acknowledge natin yung mga kasalanang nagagawa natin. No? Kino-confess natin yung mga kasalanang nagawa natin, yung nagawa natin sa mga kapwa natin. So ayan, kino-confess natin. So pangatlo, thanksgiving. Ito naman yung mga pasasalamat natin sa Panginoon, no? Yung mga ginawa niya sa buhay natin. So ayan. Then yung last, supplication. So parang supplication, ibig sabihin supply, no? Binibring natin yung mga request natin. Hindi ito yung madalas na yung puro hingi na tayo. Ayang, Lord, gusto ko na ito, Lord, gusto ko niyan. Diba? Sinasabi natin yung mga wants and needs natin sa Panginoon. No? Sinasabi din natin dito yung mga desire, no? Yung mga dreams natin. So, ayan, yun yung supplication. So, ayan, may natutunan ba kayo sa hapon na to? So, ayan, lagi niyong tatandaan na yung prayer, mahalaga siya sa ating buhay, sa ating mga buhay Kristiyano.
no? Parang lagi nyo natandaan na dapat hindi nawawala. Hindi nawawala yung prayer, no? Parang ano na siya, dapat kasama na yun sa buhay nating Kristiyano na tayo'y nananalangin. Kasi yun daw yung way natin, di ba? To connect, to communicate with God. Paano ba natin, pag hindi tayo nananalangin, hindi ba, hindi lalalim yung relasyon natin sa Panginoon. Diba? Kapag walang communication, pag hindi nag-uusap, hindi kayo lalalim. Hindi tatagal yung relationship nyo. So sa ating buhay mga Kristiyano, no, yung prayer, mahalaga siya. Kasi yun daw yung way natin to communicate with God. No? Para makausap natin siya. And through Bible din, di ba? Pero ayan, through prayer, di ba? Through prayer, mas nakikilala din natin ang Panginoong Diyos. So ayan na, lagi tayong mananalangin. So ayun. Prayer leads to praise and trust. So ano nga daw yung una? Prayer is personal. Pangalawa, prayer is about relationship, not just request. Pangatlo, align with God's will. Pang-apat, and yung last, yung panglima, prayer leads to praise and trust. So, ayan, may natutunan ba kayo sa hapon na to? So, sana meron natutunan, no? So, lagi tayong mananalangin. So, dapat maging ano na natin yung sa buhay nating Kristiyano, na tayo'y mananalangin. So, lahat tayo marunong mag-pray? Yes. So, ayan. Sige. Sige, manalangin tayo. Yes, Lord God, Panginoon, maraming salamat sa hapon na to, Panginoon. Lord, maraming salamat sa salita mo, Panginoon. Sa mga natutunan namin sa hapon na to. Naway, Panginoon, na may isa buhay namin, Panginoon, yung natutunan namin sa araw na to. Lord, hipuin nyo yung puso ng bawat isa nitong mga kabataan na to, Panginoon, na talagang tunay na lumapit sa'yo. Manamalaman namin na totoo kang Diyos, ika'y makapangyarihan at tapat sa amin. Lord, maraming salamat sa mga answered prayer, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga hindi pa po namin, binapanalangin namin na hindi pa nasasagot. Lord, alam namin na kakatagpuin nyo kami, Panginoon. Lord, maraming salamat at patuloy nyo kaming pinagkakaingatan. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na manalangin ng totoo, na lumalapit kami ng merong relasyon sa iyo. Na lumalapit kami, Panginoon, na may pagmamahal. Hindi lang dahil may pangangailangan kami. Lumapit kami ng may pagmamahal at may relasyon sa iyo. Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan din pong nagagawa namin. Sadya man or hindi, Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa. At alam namin, Panginoon, na ikaw yung nakakaalam ng mga ginagawa namin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin. Lord, maraming salamat sa hapon na ito na tunay, Panginoon, na ikaw ang siyang naitaas, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay niyo, sa buhay na binigay niyo sa bawat isa, at sa mga kabataan na ito. Naway, O Lord, na sa aming paglabas, sa aming groupings, Panginoon, na talagang tunay, O Lord, na tumatak ka, nangusap ka sa puso ng bawat isa. Lord, maraming salamat po. Tinataas na po namin ang lahat-lahat. Ito na po ang aming dalang sa pangalan ni Jesus. Amen.